Ipinakita naman si Casca na hawak pa rin ng mga tao at inaayos na ang lugar para pagsunugan sa kanya. Sinabi ni Skeleton Knight kay Luca na kung gustong mabuhay ay umalis na doon. Pero sinabi ni Luca na gustong umalis doon pero ang problema ay hindi alam kung paano. Saka may gagawin pa daw itong mahalaga saka umalis. Kaya napatawa na lang si Skull Knight na sinabi sa dumating pang si Zod na mortal na kalaban na walang tao ang makakapagpabago sa mangyayari doon. Sa tower naman ay naglalakad paakyat ang itlog na sinabing mamamatay na siya doon. Habang patuloy pa rin ang panonood niya kay Mazges na patuloy ang pagsunog sa mga monster slimes, sa tuktok ay nakita niya ang homunculus na nanghihina na. Kaya kinain niya ito para daw gamitin ang katawan niya. Sa tuktok ng tower ay nakikita ni Isidro ang kaganapan sa baba na kinaiinisan niya. Tapos narinig ang mga dumating na sina Jerome at Lucy kasama sina Farnese at Serpico. Sa isip ni Jerome ay malas daw dahil nakasabayan pa ang mga kasamang knights na hindi pa alam na nagtraidor sila. Tinawag ni Isidro si Jerome kaya nagkaroon ng rason ang lalaki para magpaalam sa mga commander. Sa baba ay patuloy ang pagsigaw-sigaw ng mga tao habang hinahanda ang pagsunog kay Casca. Sa malakas na pag-utos ni Mazges ay itinapon na ng mga tao ang apoy sa kinaroroonan ni Casca. At kitang-kita naman ito ni Farnese at Serpico. Dahil nasusunog na si Casca ay mabilis naman ang paggalaw ni Guts para malagpasan ang mga slime. Tapos mabilis din ang pagplano at paggalaw ni Isidro at Jerome. Nakatali si Isidro na tumalon mula sa tower sakto kay Casca kaya madali lang niyang natanggal ang pagkakatali ng babae sa pole. Niyakap niya ito at kasabay na ihinulog ni Lucy at Jerome ang mas mabigat na bato sa dulo ng tali kaya agad silang nakaakyat. Pero hindi nila inasahan na sinundan sila ng lumilipad na Mazges kaya mabilis na hinila ni Isidro si Casca at nakailag sa pagdagit sana ng pari. Saktong sa oras na iyon ay sinisid na lang ni Guts ang mga monster slimes at mabilis na tinalon si Mazges sabay tarak ng malaking espada nito sa katawan ni Mazges. Kaya pagbagsak nila ay patay si Mazges na bulagta sa sahig. Nagtaka si Guts kung ano yung nakita niya na nadaanan sa pader at naalala yung homunculus. Pero naistorbo siya sa pag-iisip nang umatake ang isa pang torturer with wings. Mabuti na lang at iniiwas ni Isidro si Casca. Pero may isa pang parating na kinabahala ni Isidro at Puck. Biglang bumangon si Mazges na nagbago ang itsura at malakas na sinuntok si Guts na sumangga ng armas nito. Sasaktan sana ng isa pang torturer si Casca at Isidro pero iniligtas sila ni Jerome na hindi na naitago kina Farnese at Serpico na kasama na ni Guts. Sinabi ni Morges na sa ngalan ng relihiyon nito ay paparusahan si Guts. Kaya masaya ang mga tao na nabuhay ulit ang inakala nilang anghel. Samantala ay nagsisimula ng magtanong si Farnese kung naging anghel ba o monster si Mazges. Inilabas pa ni Mazges ang Bible nitong nasira na sinabing ito daw ang nagligtas sa kanya. Pero sinabi ni Jerome at Isidro na nasira ang libro kaya yung balat ni Mazges ang makapal. Inutusan ni Mazges na hulihin ng mga kasamang ibon si Casca. Inispada ni Guts ang mukha ni Mazges pero hindi ito nasaktan kaya naisip ni Guts na kasing lakas nito ang isang demon. Tapos bigla pang naging mga kamao ang mga pakpak ni Mazges na pinaligiran si Guts saka pinagsusuntok na parang machine gun. Kaya nasaktan si Guts. Agad pang nag-fire breath si Mazges sa mukha ng bida na sumalag ng cape nito. Pero nasaktan si Mazges sa baril ni Guts at ang mga kasama nito ang nabugahan. At kaagad na itinulak ni Guts ang espada sa bunganga ni Mazges na napatras. Pero kinagat ni Mazges ang espada ng bida at sinabing walang power ang bida para masira ang matibay niyang armor. Kaya tinapunan na lang ni Guts ng kanay ang mata ni Mazges na nasaktan. Habang busy si Guts sa pakikipaglaban kay Mazges ay nag-uusap naman sina Isidro at Jerome kung anong gagawin. Tapos sa isip ni Lucy ay kailangan niyang layuan ang mga kasama para makasurvive. Kaya lihim itong tumakbo palayo sa mga kasama. Naging target tuloy siya ng mga kambal na torturer na muntik magunting kung hindi lang siya aksidenteng nahulog sa ibaba. Pero sinabi ni Puck na ramdam pa rin niya ang life force ni Lucy na buhay pa. Sinabi ni Puck na siya ang bahala sa mga may pakpak na ikinaduda pareho ni Jerome at Isidro. Nagtampo ang fairy na sinabing huwag na lang daw pero nilambing muna siya ni Isidro sa kamuling pumayag. Sinalubong ni Puck ang dalawang may pakpak at biglang nagliwanag ang katawan kaya nabulag ang mga kalaban. Saka din sila pinagbabato ni Isidro at bagsak silang pareho. At tigok ang dalawang kambal sa espada ni Jerome na napabilib kay Isidro. Dahil sa pagkamatay ng dalawang alalay ay mas lalong nagalit si Mazges na nagtanong kung hindi ba takot ang mga kaharap sa kanyang boss. Pero sumagot ang bida na hindi ito papayag na saktan ulit si Casca. Samantala sa baba ay kinakain ng monster slimes ang mga bangkay at papalapit na sa mga tao na tinatawag si Mazges na iligtas sila. Pero mas gusto ni Mazges na makipaglaban kay Guts. Muli nitong na-corner si Guts nang marami nitong sabay-sabay na pagsuntok sa bida. Kaya nasaktan si Guts na naitapon sa suntok ng kalaban at feeling daw niya ay binangga ng truck. Nagtanong si Mazges kung isasakripisyo ba ni Guts ang mga tao dahil lang sa hindi pagsunog kay Casca.
Kaya nagalit si Guts na sinabing mga bakla naman sila dahil inilalagay nila ang sisi ng kasalanan sa babae na walang kinalaman sa kanila. Muling nagalit si Mazges na pinagsusuntok ulit si Guts na hindi makagalaw dahil sa combo attack ni Mazges. Pero may nakita siyang butas sa katawan ni Mazges na yung tinusok niya kanina. Sinuntok siya ni Mazges at nasaktan ng labis si Guts na knockdown pero mayroon pa siyang nailagay na gunpowder sa katawan ng kalaban. Saka siya na-smash ni Mazges kaya natakot ang mga kasama niyang natalo na siya. Naghanda si Mazges ng apoy sa bunganga na balak sunugin si Guts pero siya ang biglang sumabog. Saka din ito sinamantala ng bida na tinaga ang malaking kalaban ng makailang beses. Sinaksak niya ng malakas ang leeg ni Mazges na nag-apoy. Saka pa daw nagdasal si Mazges habang hinuli ang bida na dadalhin din sa kabilang buhay. Pero nagawa siyang buhatin ng bida gamit ng malaking espada at buong lakas na itinapon sa baba sa kinaroroonan ng mga tao na naghihintay sa kanya. Sinundan siya ni Farnese sa paghulog at nakita ang pagbagsak ni Mazges na nag-aapoy pa na wala ng buhay. Kaya hindi siya makapaniwala, katulad din ng mga tao sa baba na napasigaw dahil sa pagkamatay ni Mazges. At sinimulan na silang kainin ng mga monster slimes na parang feeds na nakatayo sa lupa. Pero mamamatay na nga lang sila ay gusto pa nilang patayin ng mga bida si Casca na gawing sacrifice, hanggang makain sila ng mga monster slimes. Dahil dito ay takot na takot si Casca na may naalala. Natahimik lang ito nang dumating si Guts na niyakap siya. Pero sa baba ay patuloy lang ang pagtakbo ng mga tao at pagpasok sa tower. Sa kinaroroonan ni Azan ay inutusan niya ang mga tauhan na protektahan ng mga sibilyan dahil iyon ang trabaho nila bilang mga sundalo. Pero ang masama, paglingon nila ay isinara ng mga tao na pumasok sa tower ang gate kaya hindi na sila makapasok at naiwan silang open sa labas. Kaya mas lalong pinalakas ni Azan ang mga tauhan na lumaban pa rin hanggang huli. Sa itaas ay itinuro ni Sir Paco ang apoy sa nasusunog na katawan ni Mazges na ayaw lapitan ng mga monster slime. Kaya naisip ng mga knight na kailangan nila ng apoy. Nagdala ng mga kahoy si Guts na sinabing pumulot na sila kung ayaw mamatay. Sinabi ni Jerome na magpunta na lang sila ng tower. Pero ipinaliwanag ni Guts na malapit na ang pagdating ng sinag ng araw. Kapag pumunta sila sa loob ng tower ay hindi masisinaga ng araw doon at ang kailangan lang nilang gawin ay mag-survive hanggang umaga. Napinakinggan naman ng mga kasama maging si Farnese na hindi makapagsalita. Sa isip kasi ng babae habang pinapakinggan nito ang confident na pagkakasabi ni Guts na mabubuhay sila ay naniwala siya nang hindi niya alam. Samantala ay ligtas pa si Lucy na nasaktan ng paa at hindi makatakbo. Nagpapatulong siya na parang may silbi na karakter sa kwento ng maraming mga nagtatakbuhan na tao ang nakita niyang paparating. Magiging para na sana siyang inapakan na tae kung hindi lang siya niligtas ng dumating na luka. Sinabi ng babae na na-late daw siya pero umabot pa rin. Nakita din itong ayos lang maging si Casca. Dahil sinira ng mga monster slime ang pinto ay kaagad na pinatayo ni Lucas si Lucy at pinagtago siya sa isang barrel. Sinabi ni Lucy na natatakot siya at ayaw iwan ni Luca. Pero pinilit na siya ni Luca na magtago at maging matapang. Saka din isinara ang takip ng barrel. At saka na rin dumating ang mga halimaw para kumain ng pokpok na hindi naliligo. Sa itaas naman ay may hawak na apoy ang lahat ng mga kasama ni Guts. At sinusunog nila ang mga lumalapit na halimaw. Naging feeling pa si Puck na aatakehin daw ang mga kalaban pero ang ulo ni Isidro ang nasaktan. Nagtanong si Isidro kung bakit lang sila ang nakakaranas ng ganon. Kaya napalingon-lingon si Puck at nakita ang mga seal ng dalawang kasama kaya napaisip. Hindi naman makapaniwala si Farnese na inakala pang hindi iyon ang tunay na reality. May umatake na malaking monster na pinasabugan ni Guts ng granada. Saka sinabing tumayo si Farnese at magtrabaho kung ayaw mamatay. Kaya napahanga ang babae kay Guts na hindi sumusuko. Magdadasal sana si Farnese pero sinabi ni Guts na hawakan lang ni Farnese ang apoy para huwag mamatay. Kaya nagkaroon ito ng lakas ng loob na muling hinawakan ng apoy na tanging depensa sa mga monster slimes. Naramdaman naman ni Lucy ang nastampede na barrel at natatakot siya na gustong lumabas. Pero napagtanto na habang nakakaramdam siya ng takot ay gusto pa niyang mabuhay. Samantala ay tigok ang mga tao na winalis-walis ng mga monster slimes na kinakain sila kaya bagsak ang tower kung saan nagtago ang mga tao. Dahil sa dami ng nakikita na mga nakakatakot ay nahihilo si Casca na niyakap ni Guts para mag-relax. At ramdam din ito ni Puck na nakikita ang nasa isip ni Casca. Tapos sinabi naman ni Itlog na lahat ng naroon ay iisa ang gusto at iyon ang gusto niya rin. Sinabi ni Puck na ang bihilit na Egg of King ay nakikisabay sa huni na dulot ng maraming mga kaluluwa doon na puno ng galit. Tapos biglang nasaktan si Guts na kabisado ang pakiramdam na iyon na tulad ng nangyari noong maging ibang nilalang si Griffith. Kaya galit siyang sumigaw ng malakas na tinawag si Griffith. Sa sandaling iyon ay biglang lumabas ang sinag ng araw kaya lahat ng mga monster slimes na naroon ay naglaho. At kitang-kita naman ito ng tatlong mga pokpok na iniwan nila.
Dahil sa pagkawala ng mga multo ay inakala ng mga tao na nakaligtas na panaginip lang ang naranasan nila. Lumabas si Lucy sa barrel na nakita ni na Isidro at Jerome. Hinahanap nito si Luca na parang baliw. Pero sumigaw si Luca na nakita nila sa isang balon at agad din nilang hinila pataas. Masaya si Jerome na makita si Luca pero inunahan siya ni Lucy na may akap ito. Nasa ganun silang sitwasyon nang may mga lumipad na palaso sa kanilang paligid. Tapos pagtingin nila ay napalibutan na sila ng mga cuss-hands. Naroon din ang boss nilang si Silat kasama ng 4 na boys nito na nakita ulit si Guts. Inutusan ni Silat ang mga tauhan na hulihin ang lahat ng buhay dahil pwedeng isa sa kanila ang nakasaad sa hula na hinahanap nila. Umatake ang mga cuss-hands na agad hinati ni Guts, at yung iba naman ay pinatay ni Sir Paco. Lumaban din si Jerome na tinulungan ni na Isidro at Puck. Biglang nahuli ang mga babae na naitali na ginawang hostage. Pero biglang pinatay ng buhay pang si Azon ang kusyan na naging regla. Lalabanan na sana nila ang mga kusyan pero biglang lumindol. Saka din lumabas mula sa pader si Zod na nasa malaking anyo na nito. Sinamantala ng mga bida ang pagkakataon para daw tumakas kaya nagtakbuhan sila. Maliban lang kay Guts na napatingin sa itaas at nakita si Skull Knight na may itinuro na agad niyang sinundan. Biglang lumabas mula sa ere si Griffith na anyong tao. Nakita din ito ni na Silat at tahimik silang lahat habang nakita si Zod na pinuntahan si Griffith at nagbaw. Aatake sana ang galit na Guts pero natigilan siya sa reaksyon ni Casca. Inutusan ni Silat ang mga tauhan nito na hulihin si Griffith kahit natatakot ang mga ito. Pero kaunting motivation lang ay umatake nga ang mga tao niya pero ginawa silang pataba sa lupa ni Zod. Tumakbo ang mga bida pero naiwan sina Guts at Casca na hindi nakagalaw agad dahil gustong mahawakan ni Casca si Griffith. Dahil wala sina Guts at Casca ay naisa nang bumalik ni Isidro pero hinawakan siya ni Jerome. Saka pa sila nagpisilan ng mukha dahil ayaw ni Jerome na mamatay si Isidro. Natigilan sila dahil dumating ang buong hukbo ng kusyan dahil seryoso sila sa gustong paghuli kay Griffith. Saka natigilan ang mga mandirigma nang marinig ang ungol ni Zod tapos lumipad ito na sakay pa si Griffith palayo. Napansin din nila ang ingay ng labanan dahil sumakay ng kabayo sina Guts at Casca habang maraming mga pinatay na sumalubong na kusyan. Sinabi ni Sir Paco na anong magagawa ng bida laban sa malaking army. Pero sinabi ni Luca na magiging ligtas sila at poprotektahan ni Guts ang babae. Kalaunan ay nakasalubong pa nila ang 3 babae na mga kasama ni Luca. Nagtanong si Lucy kung bakit gumawa ng bulaklak si Luca. Kaya sinabi ng babae na para daw ito sa nakilala niyang itlog na walang nakakakilala. Saka din ipinalipad sa hangin. Nagpaalam na rin si Isidro na kinantsawan pa ng isang babae na libre sana siya gabi-gabi. Pero sinabi ni Isidro na busy siya. Nagpaalam lang si Lucy na iihi daw. Pero nakasalubong niya si Joaquim na humingi ng patawad. Sinabi niyang hindi siya nararapat para sa babae at aalis na sana. Pero pinatigil siya ni Lucy. Nagtanggal naman ng armor si Farnese at sinabi kay Azon na iiwan na nito ang Holy Knight at susundan si Guts. Saka naglakad palayo na kaagad ding sinundan ni Sir Paco. Dahil nakita kay Guts ang lakas na wala sa kanya na gusto niyang maranasan. Matagal ang paghihintay ni Luca kay Lucy. Pero hindi nila alam na nagdesisyon na si Lucy na sumama kay Joaquim para daw hindi siya makaramdam ng inis kapag magkasama sila ni Luca. Dahil mahal niya ang mga kasamang babae kaya siya aalis. Samantalang ipinakita naman si Guts at Casca na magkasamang naglalakad. Mayroon pa itong mga kasunod mga lods. Pero saka natin tutuluyan kung maabot naman natin ang 1,500 na likes. Malaking tulong po kasi ang inyong likes at comments sa ating mga video para maging malakas tayo kay Tatay YouTube. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta at panonood. Muwa muwa chup chup. Kung gusto mo pa ay pili ka lang sa ating mga videos dahil lahat yan ay maganda.